Let's get married as soon as possible. Jennifer, Aniya rito. Ang totoo ay sarili niyang kinukumbinsi niya ng mga sandaling yon, habang ang isang bahagi ng utak niya ay nagtatanong kung tama nga ba itong ginagawa niya. Na para bang gusto niyang madaliin ang pagpapakasal kay Jennifer dahil kinatatakutan niyang dumating ang sandali na hindi na niya kayang panindigan pa itong damdamin niya para dito. Hindi makapaniwalang tiningnan siya nito. What happened? Hindi ba may schedule na tayo sa simbahan 2 months from now? if we can do it tomorrow, why not? Haniyang nagkibit ng balikat. Niyakap siya nito ng buong higpit. Kung ako lang ang masusunod, yan din ang gusto kong gawin, babe. Pero minsan lang akong ikakasal. Gusto ko sanang maging magandang araw na yon. Besides, alam na ng lahat ang schedule ng kasal natin. Siyempre gusto ko namang present ang mahahalagang tao sa buhay ko sa araw ng kasal ko. Hinagod niyang likuran nito. Gusto rin naman niyang ibigay kay Jennifer ang pinakamahalagang araw na yon. Ngunit ewan pa niya kung bakit bigla na lamang niyang naisipang magmadaling pakasalan ito. Siguro ay dahil may isang bahagi ng utak niyang natatakot na baka hindi niya maibigay dito ang sandaling yon kung patatagalin pa niya. Hindi niya tiyak kung bakit. Babe, may problema ba? Nag-aalalang tanong ni Jennifer sa kanya. Umiling siya. Kumalas ito sa pagkakayakap sa kanya at tiningnan siya ng matiim. Saan ka nga pala nang galing? Pasensya ka na. Namiss ko si Devi kaya pinuntahan ko siya at niyayang kumain ng ice cream. Aniya, natitiyak na niyang magagalit ito sa kanya ngunit taliwas sa kanyang inaasahan. Mahinahan si Jennifer nang muling magsalita. I see. Next time ipaalam mo sa akin para hindi ako nag-aalala. Sabi nitong tumayo at nagtungo na sa kitchen. Pagbalik nito ay may dala na itong mainit na tsaa at ibinigay sa kanya. Inumin mo habang mainit pa. Muli itong naupo sa tabi niya. Hinigop niya ang tsaa na ibinigay nito. Ilang sandali pa'y nakaramdam na siya ng antok. Niyaya na niya itong bumalik sa kwarto para matulog na sila. Nagulat siya paggising niya kinabukasan ay hapon na. Hindi siya makapaniwalang nakatulog na naman siya ng pagkahaba-habang oras. Bakit hindi mo man lang ako ginising? May meeting pa naman ako kaninang 10 o'clock. Aniya kay Jennifer. Ayaw kasi kitang istorbohin. Kailangan mo ng pahinga kaya mabuti na yung nakakapagpahinga ng maayos ang katawan mo. Hindi mo kailangan guguling mabuti ang sarili mo sa pagtatrabaho, Tyrone. Paalala nito sa kanya. Hindi siya umimik pero pinagtatakahan niya ang sarili. Never siyang nakakatulog ng ganito kahaba. Pangalawang beses na itong nangyayari sa kanya. At pakiramdam niya may mali sa nangyayaring ito sa kanya. By the way, babe, gusto kong pasukatan si Devi ng gown niya for our wedding. Susunduin natin siya ngayon para mapasukatan. Tumango na lamang siya dito. Nagulat si Alondra nang dumating sa kanilang apartment si Tyrone kasama si Jennifer. Gusto raw nitong pasukatan ng isusuot si Devi para sa araw ng kasal ng mga ito. Pinilit pa siya ni Jennifer na sumama sa kanila para makita raw nito ang design ng gown na isusuot ng bata. Wala siyang nagawa kundi ang sumama sa mga ito. Nasa likod sila ni Devi ng passenger seat. Ramdam niya ang tensyon sa pagitan nilang tatlo. Hanggang makarating sila sa designer nito ay tahimik na tahimik siya. Tanging sina Devi at Jennifer lang ang nag-uusap. Tita Jennifer, invited din po ba si Mommy sa wedding niyo ni Daddy? Of course. Mabuti nga yun para ma-witness niya ang kasal namin. At least makikita mismo ng dalawa niyang mata ang pag-iisang dibdib namin ni Daddy mo. Tila may kung anong ipinahihiwatig na sabi nito bago bahagyang sumulyap sa kanya. Ang ganda-ganda niyo po siguro sa wedding day niyo. Sabi dito ni Devi. Inalalayan ito ni Tyrone bumaba ng sasakyan. Daddy, mas lalo po siguro kayong pogi sa wedding niyo. Ngumiti lang si Tyrone dito. Tahimik lang siyang sumunod sa mga ito papasok sa loob. Napakagatlabi siya nang makitang nakadisplay ang wedding gown na susuotin ni Jennifer sa araw ng kasal nito. Naalala tuloy niya ang araw na ikinasal sila ni Tyrone. Parang may humihiwang matalas na bagay sa dibdib niya. Naupo siya sa isang sulok habang nakatingin kay Jennifer na tila nais ipagmalaki sa kanyang napakagandang wedding gown nito. Ibinaling niya sa ibang paningin dahil parang hindi niya kayang makita ito habang sinusukat ang wedding gown. Ngunit tila nanadya talaga ito. Lumapit ito sa kanya at umikot sa kanyang harapan. What do you think, Alondra? Maganda ba? Tanong nito. Bahagya pang itinaas ang baba na tila nagyayabang. Tumango siya. I'll make sure na akong pinakamagandang bride sa araw na yon. Sabi pa nito sa kanya.
Pinalampas na lamang niya sa kanyang kabilang tenga ang sinabi nito. Pero ayaw siya nitong tigilan. Hindi ka ba naiinggit? Naalala mo ba yung araw ng kasal niyo ni Tyrone? Yun yung araw na naging substitute ka ng kakambal mo. Nangaasar na tanong nito sa kanya. Tiningnan niya ito ng matiim. May pait sa mga labing ngumiti siya. Oo, naaalala ko yon. Dahil pagkatapos ng sandaling yon, ibinigay ko ang sarili ko sa kanya. At na-enjoy namin yun ng gusto. Maski itanong mo pa yan kay Tyrone. Sagot niya, natigilan si Jennifer sa sinabi niyang yon. Hindi nito inaasahan ang sagot niyang yon. Nagmamadali itong nagmarcha palayo sa kanya. Napapailing na lamang na sinundan niya ito ng tingin habang lihim na nakangiti. Alam naman niya kung bakit ito nagpumilit na sumama siya dito. Gusto siya nitong inggitin. Gusto nitong iparamdam sa kanya na wala na siyang puwang sa buhay ni Tyrone. At kahit masakit, kailangan niyang tanggapin ang katotohanan yon. Pero kailangan pa ba nitong ipagsigawan sa pagmumukha niyang bagay na yon? Miguel! Dinig niyang bati ni Jennifer sa dumating. Pag-angat niya ng mukha ay nakita niya si Miguel. Napatingin na rin ito sa dako niya kung kaya't para silang nagkagulatan ng magkatitigan. Tyrone, inimbitahan ko na rin si Miguel na ngayon na mag-fit ng suit niya. Dinig niyang sabi ni Jennifer kay Tyrone sa kanilingon siya. Alondra, hindi ko na kailangang i-introduce sa'yo si Miguel, hindi ba? Makahulugang tanong nito sa kanya. Nakita niyang pagdidilim ng mukha ni Tyrone. Siya naman ay nagulat nang makita doon si Miguel. Kaagad siya nitong nilapitan. Akala ko nagbibiro lang si Jennifer na makikita kita dito. Nakangiting sabi ni Miguel sa kanya. Kumusta ka na? Okay lang naman ako. Tipid na sagot niya. Kung saan-saan kita hinanap. Sabi nito sa kanya. Pero mahirap hanapin ang babaeng ayaw magpakita. Hindi naman sa ganon. Naging busy lang ako sa pag-aalaga ng bata. Katwiran niya dito. Nakita niya si Debbie na hinihila si Tyrone papalapit sa kanya. Tinapik ni Miguel ang balikat ng lalaki. Congrats sa inyong dalawa ni Jennifer. I hope wala na sa'yo yung mga nangyari dati. Lalo pat wala na tayong dapat na pag-awayan patungkol kay Alondra. Hindi umimik si Tyrone. Wala nang nagawa pa si Tyrone na magpresenta si Miguel na ito nang maghahatid pa uwi kina Alondra at Debbie. Ngunit hindi niya naitago ang inis na nararamdaman niya nang makasakay na sila ng sasakyan ni Jennifer. Sinadya mong yayain si Miguel para magkalapit silang muli ni Alondra, hindi ba? Ako sa niya rito. Hey, bakit parang nagagalit ka? I don't see anything wrong with that. Pareho silang walang sabit, kaya anong masama doon? Unless nagsiselos ka. Tanong ni Jennifer sa kanya. Of course not. Mariing tanggi niya. Naiinis lang ako na hindi mo man lang ipinaaalam sa akin ang mga balak mo. Alam mo naman sigurong hindi ako close kay Miguel, hindi ba? It's about time na maging okay na kayo. Sagot ni Jennifer sa kanya. Kung tutuusin, wala ka naman dapat ikagalit sa kanya. Lalo pat hindi mo naman siya karibal sa kumpanya niyo. Kita mo ngang wala siyang interes sa posisyon mo kaya ibinalik na niya kaagad sa iyo ang... Hindi mo ba ako naiintindihan ha? Hindi niya napigilang pagtaasan ito ng boses. Hindi ko gusto si Miguel. Hindi mo siya gusto? O hindi mo gustong maging close silang muli ni Alondra? Bakit kasi hindi mo nalang aminin na nagseselos ka sa kanya? Natapakan niya ng mariin ang break sa sobrang inis. Munti ka nang mauntog ang ulo ni Jennifer. Ano, papatahin mo ko ha? Sigaw nito sa kanya. Bigla naman siyang natauhan. I'm sorry. Mahina na ang tinig na sabi niya. Muli niyang pinatakbo ang sasakyan habang tahimik na nagmamaneho. Bakit nga ba parang gusto niyang magwala sa galit kanina? Ano bang pakialam niya kung maging malapit muli sa isa't isa sina Alondra at Miguel? Matagal na siyang labas sa buhay ni Alondra. Ang tanging nag-uugnay na lamang sa kanila ay ang anak nilang si Debbie. Pasensya ka na kung mainit ang ulo ko kanina. Mahinahon na ang boses niya nang muling magsalita. Concern lang naman ako kay Debbie. No more, no less. Talaga bang si Debbie lang ang inaalala mo? Anitong tila malalim ang iniisip. Wala ka namang dapat ipag-alala kay Miguel. Matino naman siyang tao kaya I don't think si Debbie talagang inaalala mo. Bakit hindi mo pa amining nagseselos ka sa kanya? Ayaw mong maging close silang muli ni Alondra, hindi ba? Parang maiiyak ng sita nito sa kanya. Jennifer, ikakasal na tayo. Hindi pa sapat na dahilan yun para hindi ka ma-insecure kay Alondra?
tila napipikon ng sabi niya rito. Natahimik ito, ibinaling sa may bintana ang tingin. Ngunit dinig niyang umiiyak ito. Magtatalo na naman sila malamang kapag sinuyo niya ito. Paminsan-minsan ay sumasagi sa utak niya na nakakapagod rin ang may karelasyon. Hindi niya alam kung saan siya lulugar. May mga sandaling ang gusto na lamang niya ay manahimik. Nag-ibang mood ni Tyrone nang datnan niya si Miguel sa apartment ni na Alondra isang hapon na bisitahin niya si Devi. Siguro naman wala nang dahilan para magalit ka sa akin ngayon. Hiwalay na kayo ni Alondra kaya malaya ko na siyang maliligawan. Sabi nito sa kanya habang abala si Alondra sa pagpapaligo kay Devi. Alam niyang wala nang dahilan para magalit siya rito. Pero bakit inis na inis pa rin siya? At hindi niya kayang itagong yamot na nararamdaman. Talaga bang wala kang delikadesa? Alam mo naman ang nangyari sa amin ni Alondra, hindi ba? Pero heto't pinopormahan mo pa rin siya. Labas ako sa kung anumang nangyari sa inyo ni Alondra. Paliwanag nito sa kanya. Asaka hindi naman mahalaga sa akin kung ano ang nakaraan niya. Ang mahalaga yung kasalukuyan. Hanggang ngayon ay hindi pa rin nawawala itong nararamdaman ko para sa kanya. At ngayong nakita ko siyang muli, hindi ko nahahayaang mawala na naman siya nang hindi ko man lamang ipinaglalaban tong nararamdaman ko. Sabi ni Miguel sa kanya, saka siya nito tiningnan ng matiim. I guess ito yung pagkakaiba natin kasi hindi ako natatakot magpakatotoo. Makahulugang sabi nito sa kanya. Bago pa siya makasagot dito ay bumaba na si Devi. Bagong paligot excited na lumapit sa kanya. Daddy, manonood tayo ng sine, hindi ba? Tumango siya. Nakita niyang pababa na rin ng hagdan si Alondra. Nang sulyapan niya si Miguel ay nagniningning ang mga mata nito habang nakatingin kay Alondra. Napakuyom ang kanyang mga palad. Kung hindi lamang nakapangako siya sa anak na mamamasyal silang dalawa, nungkang ipagkatiwala niyang nag-iisa si Alondra sa lalaking ito. Habang papasakay sila sa kotse ng anak ay kung ano-anong tumatakbo sa utak niya. Devi, what if yayain mong mami mo na sumama sa atin? Pero wag mong sabihin na ako ang nagsabi sa'yo, ha? Suggestion niya sa anak. Naku, Daddy, mukhang may date sila ni Tito Miguel eh. Hayaan na natin sila. Napaismid siya. Gusto mo ba ang lalaking yun para sa mami mo? Nakasimangot na tanong niya sa anak. Mukha namang mabait si Tito Miguel at saka hindi ba kasin mo siya? Tanong ng bata sa kanya. Hindi kami close ng lalaking yun. Okay lang, anang bata sa kanya. Hindi rin namang close si na Mami at Tita Jennifer. Hindi po ba? Hayaan na nating maging masaya si Mami, Daddy. Parang matanda ang pag-iisip na sabi sa kanya ni Devi. Natigilan siya sa kanaiiling na pinaandar na ang kotse. Nilingon niya si Devi. Payag ka bang mag-asawa muli ang mami mo? Kung mag-aasawa ka na, dapat si Mami rin para hindi na siya malungkot. Sagot nito sa kanya. Boto ka sa Miguel na yon? Kung saan masaya si Mami, masaya na rin ako. Casual na sabi ni Devi sa kanya. Siguraduhin lang ng mami mo na hindi ka niya pababayaan kapag naging busy na siya sa pakikipag-boyfriend. Aniya dito, hindi niya naitagong inis na nararamdaman. Kapag napabayaan ka niya, kukunin talaga kita sa kanya. Binuhat ni Tyrone si Debbie patungo sa kwarto nito. Mahimbing na ang tulog nito. Halatang napagod sa pamamasyal nila. Hinalikan niya ito sa noo at kinumutan. Saka lumabas na ng kwarto nito. Salamat. Nadinig niyang sabi ni Alondra sa kanya. Kanina pa niya ito gustong kausapin tungkol kay Miguel. Kung kaya't hindi na niya ipinagpaliban pa ang mga gustong sabihin dito. Mukhang gustong-gusto mo ang pinsan ko. Sa bagay, pagkakataon mo na yon para makabingwit ng malaking isda. Nakaismid na sabi niya rito. Napangisi si Alondra. Ngising tila nais dagdagan ng inis na nararamdaman niya. Oo naman. Kaya nga hindi ko napalalampasin ang pagkakataong to. Bah, ang swerte ko na kay Miguel. Tanggap niya ang pagkatao ko. Hindi na siya nakapagpigil pa. Naningkit ang mga matang hinawakan niya ito sa isang braso. Siguraduhin mo lang na hindi mo mapapabayaan si Debbie sa pakikipaglandian mo sa lalaking yun. Babala niya rito. Sinalubong nito ng gagalaiti niyang mga tingin. Ang intindihin mo ay ang nalalapit niyang wedding ni Jennifer. Huwag ang buhay ko. Mas lalong hindi mo na ako kailangang paalalahanan tungkol sa pag-aalaga ko kay Debbie. Dahil kung may isang bagay man akong pwedeng ipagmalaki, yun na yung walang katumbas na pagmamahal at pag-aaruga ko sa anak ko. Anak natin. Giit niya.
Sabay nating ginawa si Devi. Or nakalimutan mo na kung paano siyang nabuo. Mabilis niya itong niyapos at siniil ng halik sa mga labi. Saka muling tumingin sa mga mata nito. Ipapaalala ko sa iyong muli kung papaano natin binuo si Devi. Mapanuksong sabi niya rito. Muli niya itong siniil ng halik sa mga labi. Nagpupumilit kumawala sa mga bisig niya si Alondra. Ngunit mas lalo naman niyang hinigpitan ng pagkakayakap dito. Pilit na kumakawala sa mga bisig ni Tyrone si Alondra, ngunit tila walang conviction ng sarili niya para labanan ang ginagawa nito. Dahil sa totoo lang unti-unting tinutupok ng mga halik nitong inis na nararamdaman niya ng mga sandaling yon, hanggang sutuluyan na rin bumigay ang damdamin niya. Namalayan na lamang niyang nakapasok na sila sa loob ng kwarto niya at inuhubad na nitong suot niyang damit. Niwala na siyang nararamdaman kahit nakatiting na pagtutol sa ginagawa nito. In fact, kusa na niyang tinutugon ng maalab nitong mga halik. Kumigtad pa siya nang bumaba ang mga labi nito patungo sa kanyang leeg, hanggang makarating yun sa kanyang braso. Ang isang kamay nito ay binaybay ang kanyang kahubdan. Binuhat siya ni Tyrone patungo sa kama. Nang maihiga siya ay nagmamadali itong naghubad ng mga kasuotan. Tahimik lamang siya habang pinanonood ito. Namumungay ang kanyang mga mata habang nakatingin dito. Umaibabaw si Tyrone sa katawan niya. Saka muling pinagala ang labi nito sa kanyang balat. Tyrone, sambit niya habang hinahagod ang likuran nito. Sabik na sabik sila sa isa't isa ng maghinang ang mga yon, na para bang gusto nilang sulitin ang bawat araw at gabi na hindi sila magkasama. Gusto niyang iparamdam kay Tyrone kung gaano niya ito kamahal, na walang nabago sa nararamdaman niyang pag-ibig dito, kahit na ilang taon pang nagdaan. Matagal bago ito bumitaw at muling gumapang ang mga labi nito sa kanyang buong katawan. Maya-maya ay bumalik muli sa kanyang mga labi. This time mas mainit, mas maalab. Para na nga siyang nananaginip dahil habang hinahalikan siya ni Tyrone, tila nararamdaman niyang itinatagong damdamin nito para sa kanya. Na para bang sa pamamagitan ng mga halik nito, ay inaamin nito sa kanya na hanggang ngayon ay mahal pa rin siya nito. Ngunit alam niyang dala lamang yun ang init ng katawan ni Tyrone. Alam niyang sa kabila ng nagaganap na ito sa kanila, si Jennifer pa rin ang laman ng puso nito. At siya, baka nagpaparaos lang ito sa init na nararamdaman. Nag-halucinate lamang siya na may pag-ibig pa rin ito sa kanya. Siguro'y nadadala lamang siya sa galing nitong magromansa. Tyrone. Alondra. Sa liwanag na nagmumula sa buwan, kitang-kita niyang mukha ni Tyrone habang ninanamnam nitong kaligayahang nararamdaman. Alam niyang hindi na niya dapat ipinagkakaloob pa sa lalaking itong kanyang sarili. Ngunit wala siyang lakas na tutulan ng nararamdaman ng kanyang puso. Bakit ba pagdating sa lalaking ito nangihina siya? Lahat ng prinsipyo niya sa buhay ay nababaliwala. Kapag ito na ang kaharap niya, ganito ba talaga kapag labis na nagmamahal? Maski ang alam niyang mali ay mistulang nagiging tama. Ikakasal na si Tyrone kay Jennifer at alam naman niyang wala itong nararamdamang pag-ibig para sa kanya. Pagkatapos ng gabing ito, magmimistula na naman siyang isang basahan sa paningin nito. And yet, heto siya at handang ibigay ang lahat-lahat para sa lalaking ito. Pero mahal talaga niya ito. Gustuhin man niyang pigilan ang kanyang nararamdaman ay wala naman siyang lakas para gawin yon. Sinasabi ng utak niya na mas masasaktan lamang siya sa ginagawa niyang ito. Pero sige pa rin siya. Bahala na si Batman. Tyrone! Alam kong nandyan ka sa loob, buksan mo tong pinto! Tyrone! Biglang napabitaw sa kanya si Tyrone nang marinig ang tinig ni Jennifer sa labas ng kanilang apartment. Tumayo ito at nagmamadaling nagbihis. Para siyang nabalik sa kanyang katinuan. Dinampot niya ang kanyang mga damit at nangangatalang katawan na isinuot yon. Alam niyang magwawala si Jennifer sa galit.